Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na inilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't pinatawag niya ito at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buong pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang gagawin ko. Maalis man ako sa pangangasiway, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagit ito, 100 tinapay ang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong ng pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala, hindi dahil sa katalinuhang kanyang ipinamalas, sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan sa libutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkitiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutang ito, sinong magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sinong magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran naman tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa panunukso ng demonyo kay Jesus, ano ang wika niya? Ang lahat ng bagay na ito'y akin at ito'y malaya kong maibibigay sa sino mang nais kong pagkalooban. Ito ang pananalita ng demonyo nang tinukso niya si Jesus. Na kapag iniisip ng taong ang lahat ng kanyang natatamasay kanya at maaari niyang gamitin ayon sa kagustuhan niya, ang demonyo ang kumikilos at ng mga namamayani sa atin, sapagkat ito ang mga katagang tinura ng diablo nang tuksuhin niya si Jesus, sapagkat hindi naman ito ang katotohanan. Sabi po sa Psalm 24 verse 1, everything is the Lord and everything in it. Lahat ng lahat sa mundo ay sa Panginoon, at tanging sa Panginoon lang ang lahat ng ito. Kapag ganon ang kaisipan at kamalayan ng sino mang tao, tiyak, alam niyang hindi kanya ang kanyang natatamasa sa mundo, at kinikilala niya na ako'y katiwala lamang ng mga biyaya at pagpapalang tinatamasa ko. That I am not the owner, I am merely caretaker and steward of whatever I enjoying here on earth.
Sa kwento ng talinghaga sa Ebanghelyo, nakaligtaan niya ang gantong uri ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. At dahil doon, siya'y umabuso. He forgets that he is just a steward, a caretaker. And because of that, he forgets he is accountable. Dahil siya'y katiwala, siya ay magsusulit sa kanyang pangangasiwa. At nang matuklasan ng tunay na nagmamay-ari na siya ay may katiwalian, tinanggal siya sa pangangasiwa ng kanyang kayamanan. Kaya nga ba binababalaan tayo sa Ebanghelyo kung hindi tayo mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay dito sa mundo? Paano pa ipagkakatiwala ng Diyos ang walang hanggang buhay sa kalangitan? If in temporal things in this world we could not be trustworthy, how much more God will entrust an everlasting life to us? And that means we need to examine our own selves. On how are we taking care of the things, the life, the responsibility that God has entrusted to us. Malinaw po na hindi naman masama ang kayamanan. Nililinaw din sa Ebanghelyo na ang pag-ibig sa pera ang mitsa ng lahat ng kasamaan. But money in itself is not evil. But when we allow the money to be our Lord and make ourselves servant of it, that is where evil comes in. Ang pag-ibig sa kayamanan o sa lapi ang nagiging mitsa ng lahat ng kasamaan. At ang malungkot na bahaging ito na ikinekwento sa atin ni Propeta Amos, maging ang mga taong malalapit o lingkod ng Diyos ay waring may gantong uri ng pang-aabuso at panglalamang sa kanilang kapwa-tao. Sapagkat sila, ayon sa Propeta Amos, ay walang iba kundi naiinip sa panahon ng pag-aayuno, sa panahon ng pagpupuri sa Diyos. Inip na sila na matapos ang araw ng pamamahinga. Bakit? Hindi nila kasi maipagpatuloy, mapagbili ang kanilang mga ani. Kaya't sila'y nagtatanong, kailan ba matatapos ang pamamahingang ito para mailalako namin ang mga trigo? At ano ang kanilang gagawin? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan. Dadayain namin ang timbangan ng mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ng taong dukha, pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. These are people who are practicing their pious discipline of fasting, of Sabbath. But after that Sabbath, they will take advantage over the poor and the marginalized. And this is the sad reality even in our country na ipinagmamalaki pa naman nating isa sa malaking Kristiyanong bansa dito sa ating rehiyon, sa Asia. But look what is happening to us. And there is a great study that though we are religious, our religion does not affect our ordinary day-to-day living, and our being religious are dichotomized. Even on the ordinary day-to-day life,
that we are living our lives. Nawaring ang ating pananampalataya ay hindi naman nababanaagan, maging sa ating mga paggawa, pagninegosyo, o di kaya naman pagsakatuparan ng ating pananagutan sa lipunan o pamayanan. Tulad ng kwento ni Propeta Amos, ang panlalamang ay kumisay natutukso tayong lahat, ang maisahan para kumita ng higit sa lahat ay higit na natutukso tayo sa ating buhay. Our being religious does not influence and even affect our day-to-day living. And that is the great challenge to all of us. Isang dakilang hamon na totoo, maraming nangyayaring katiwalian sa ating bansa at sa buong mundo. Marami ang panlalamang sa kapwa-tao at tayo lubos na nagagalit sa ginagawa nilang ito sapagkat ang mga dukha at mahihirap ang pangunahing nagdurusa dahil sa mga panlalamang at katiwalian na nagaganap sa ating kapaligiran. Kahit ang ordinaryong mag-aaral, dahil kung naging maayos ang flood control management, di ba't laging may pasok para ang mag-aaral ay matuto? Pero kaunting ulan, kinakansela ang pag-aaral. Even the ordinary student, though poor as they are gravely affected. At kay Propeta Amos, ang mga dukha, ang mga sawing palad, ang mga nasa laylayan, ang lubos na napagsasamantalahan ng mga taong may kayamanan, katungkulan at posisyon sa lipunan. Kaya anong sabi ng Diyos? Sumumpa ang Panginoong Diyos ng Israel, hindi ko maipatatawad ang masasama nilang gawa. And this is the reason why we need to stand. We are against these evil ways. And I hope may ganong uri ng galit sa ating dibdib, sapagkat batid natin ang paglalamang, lalo tit sa mga dukha, maging ang Diyos ay hindi maipagpapatawad ang ganitong uri ng gawa. But the other side, we need to examine ourselves. Hindi lang pwede nating silang usigit tuligsain na sa pagtindig natin sa katiwalian at kasamaan, suriin din natin ang ating sarili upang higit nating maisabuhay ang tama at matuwid na pakikitungo sa kapwa na hindi nanlalamang, hindi tinatapakan at minamaliit ang mga dukha, at gayon din naman hindi iniisahan para maiangat ang sarili kahit magdusang iba para lang sa sarili nating kapakanan. We are also challenged to improve our morality. Because if we are doing the same thing, just like other people are doing and corrupting our own country, we are not far different from them. Kaya napakahalaga pong tayo'y tumindig kung ano ang mabuti at tama, at manindigan din sa ating ordinaryong buhay. Maipabatid natin na tunay na ang ating Panginoon ay hindi ang kayamanan, kundi ang ating Panginoon ay ang Diyos na nagkaloob at nagkatiwala sa atin na ang lahat ng tinatamasa natin sa ating buhay, that we are not possessed by our possession, and we do not allow ourselves to be slave of
what we have in our lives. Kaya po, saliksikin din natin ang ating mga sarili. Baka tayo nagtatago ng mga gamit na hindi na naman natin kailangan. At kung hindi na natin kailangan ito, tayo na ang naglilingkod sa kanila. Isipin nyo, magkaroon kayo ng 40 sasakyan. Di ba't kayo na ang nagiging alipin nito? O di kaya'y napakaraming mga ari-arian na hindi mo naman kailangan. Father, wala naman kaming ganyan. O ilang ho ang bag nyo na itinatago sa inyong bahay? Ilan ho ang sapatos na meron kayo na hindi naman sabay-sabay magagamit? Ibig sabihin, kayo ang nagiging alipin nito. We allow ourselves to be possessed by our possession. Instead of being servant for us, we are the one serving them. Walang pinagkaiba ho yan sa ating mga alagang aso. Hindi tayo makaalis ng bahay. Bakit? Dahil walang magbabantay sa aso natin. Noon, ang aso ang ating bantay. Ngayon, tayo na ang naglilingkod sa ating aso. We become possessed by our own possession. We become slave instead of making them servant for us. Kaya kung hindi tayo mapapagkatiwalaan, ayon sa Ebanghelyo, ng maliliit na bagay, paano nga ba na pagkakatiwala ng Diyos ang kanyang kalangitan, ang kaharian? Are we living in a more temporary life? Or are we gearing our life to something that is eternal? Then, anong sabi ni Jesus? Gamitin natin ang lahat ng kayamanan natin sa mundong ito para tanghalin tayong mayaman sa kalangitan. Huwag nating itago, huwag nating ipunin, at baka ito ang maging dahilan para maging dukha tayo sa mata ng Diyos pagpanaw natin sa mundo, sapagkat hindi natin ginamit ng wasto ang kanyang ipinagkatiwala, bagkus itinago lang natin ito sa takot at pangamba sa mga darating na buhay at panahon sa ating pamumuhay dito sa mundo. Muli, ipinababatid sa atin, hindi atin ang bagay na ating natatamasa maging ang ating buhay. Lahat ito'y pag-aari ng Diyos. Akuin muli natin, tayo'y mga katiwala lamang. At ang tunay na katiwala, nabubuhay, hindi para sa kasalukuyan. Ang tunay na katiwala'y nabubuhay para pagkatapos sa buhay ng mundong ito, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, at ang hinahangad natin ay ang buhay na walang hanggan. Kaya maging mahusay na katiwala. At ang mahusay na katiwala, hindi nakalilimot sa Diyos na sa Kanya'y nagtitiwala. Kaya harinawa, ang linggo-linggo nating pagsisimba ay magpakilala sa ating tunay na pagkatao. Ako'y katiwala lamang ng Diyos. At linggo-linggo, nagsusulit ako. Paano ko pinangasiwaan ang ipinagkatiwala niya sa akin? At paano ko papangangasiwaan ang patuloy niyang pagtitiwala sa akin habang ako'y nabubuhay? Yun sana ang nagiging bunga ng ating pagsisimba. That we account ourselves before God, recognizing that everything belongs to Him. And we allow ourselves to be guided on the next week on how are we going to shepherd the things and responsibility that God has entrusted to us. Kaya ganun po kahalaga ang pagsisimba linggo-linggo. Ako'y nagsusulit at nagpapagabay sa Diyos para mapangasiwaan ko ang kanyang ipinagkatiwala
upang anumang oras na ako'y makipagtuos sa Diyos, hindi takot at pangamba, kundi galak at saya, sapagkat ang gantimpala ng buhay na walang hanggan ay makakamit ko na dahil linggo-linggo naman nagsusulit ako sa Diyos, nagpapagabay ako sa Diyos upang maging mabuting tagapangasiwa ng kanyang biyaya at pagpapala na aking tinatamasa sa aking buhay. That is the benefit of our Sunday obligation. We recognize every Sunday the truth that we are all stewards. We are not the owner. And if we are not the owner, we are ready to be guided by the real owner, no other than God, so that we could manage and allow ourselves to partake in the saving mission of the Lord through the different wealth and treasure that He has entrusted to us. Kaya idalangin po natin ang bansang Pilipinas at mga Pilipino. Patuloy nawa tayong manindigan na ang bawat isang tao ay katiwala ng Diyos dito sa mundo. So sa mga susunod na araw po, sa Lunes ay kapistahan ni Apostol San Mateo. Sa 23 naman po ay kapistahan ni Padre Pio. At sa September 28 po ay kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. So ito po ang ating sunod-sunod na pagdiriwang ng kapistahan ng mga santo at banal. Pangalawa po, bukas gagawin ang Trillion March na kinasahan ng mga lingkod simbahan. Ito po ay hindi political protests. Rather, it is more than that. It is a moral stand ng lahat ng mga taong galit sa pagnanakaw at katiwalian. So ito po'y pagtindig laban sa katiwalian. At kung tayo na naniniwala na tinututulan natin ang lahat ng katiwaliang nagaganap sa mundo at sa ating bansa, gampanin ng bawat isang Kristiyano na ituwid kung ano ang tama at gayon din naman kung ano ang makatarungan. Kaya po ito'y hindi political rally. It is a moral stand that the church need to speak out and to fight what is truth, what is just, and what is for the common good. Sapagkat ang nangyayari ngayon para lang sa kapakanan ng iilan at ang naapektuhan ay ang pangkalahatan. Kaya po sa Ebanghelyo at mga pagbasa tumutugma, let us not forget, we are God's steward, katiwala. Sabi ho ng aming profesor sa filosofiya, dalawang kataganan naman ang katiwala kati at wala. Hindi daw pwedeng magkaroon ng kati ang kamay para maging mahusay na katiwala. Dapat hindi makati ang kamay, walang kati, upang maging mahusay na katiwala ng Diyos. At pangalawa, bantayan niyo ang inyong sarili. Kapag ang ating dialogue, what I have belongs to me and I could use it on my own, yan din po ang dialogue ng demonyo kay Jesus. Lahat ng meron ako'y akin at magagamit ko ito at malaya akong ibibigay sa anumang gusto ko. Kapag yan ang dialogue natin sa ating sarili, mukhang demonyo ang namamayani sa atin. Hindi yan ang totoo. Sapagkat tayo katiwala lang ng Diyos, lahat ng nasa atin galing sa Diyos at lahat ng ating tinatamasa isusulit natin sa Diyos. Kaya huwag tayong mabuhay ng para sa mundong ito lang. Ang lagi nating asamin, gamitin ang yaman ng mundo para mapasa atin ang pangwalang hanggang buhay ng kalangitan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mong lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkupkup mo sa pamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo bilang mabuting katiwala ng Diyos. Salamat sa Diyos.